Bawat manlalaro ay binibigyan ng voucher na nagkakahalaga ng 10 milyong yen at upang makash ito, kailangan nilang pumunta sa hotel sa kabilang building sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay na ito, na binubuo ng dalawang makitid na beam. Bawal gumapang dito dahil may kuryente ito, ang tanging opsyon ay maglakad habang pinapanatili ang balanse. Isang napakayamang tao at presidente ng financial firm, si Kazuo Takahyodo, ay nagtipon ng kanyang mga subordinate upang ipahayag ang kanyang kagustuhang bumuo ng isang tunay na underground empire para sa kanyang sarili. Ang isa sa kanyang mga katulong, si Tonogawa, ay tinitiyak ang hinaharap na emperador na hindi siya magkukulang sa mga manggagawa dahil maraming mga kabataan sa kalye na puno ng mga naive na pag-asa. Isa sa mga kabataang ito ay si Kaiji Ito, na lumipat sa Tokyo matapos makapagtapos ng high school. Gayunpaman, tila hindi makahanap ng permanenteng trabaho ang lalaki, mas pinipili niyang ilaan ang kanyang libreng oras sa pagsusugal at aliwan. Sa kabila nito, desperadong nais ni Kaiji na yumaman, kahit na nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang tindahan. Galit si Kaiji sa lahat maliban sa kanyang sarili, at isang araw ay inilabas niya ang kanyang pagkabigo sa mga mamahaling sasakyan, na sa tingin niya ay tanging mga manloloko lamang ang makakayang bilhin. Agad siyang nahuli ng isang grupo ng mga kabataan, na pinangunahan ng isang babae na nagngangalang Indo, na nagpapalam sa kanya na ilang taon na ang nakalilipas, hindi matalino niyang pinirmahan ng isang kasunduan para sa isang kasamahan na nawala, na nag-iwan ng utang na umabot na sa 2 milyong yen, at hindi pa kasama ang pinsalang kanyang idinulot sa mga sasakyan. Sabi ni Kaiji na hindi niya kayang bayaran ng ganitong halaga. Doon nag-alok si Indo sa kanya ng isang kasunduan. Lumabas na mayroong isang gambling cruise sa isang barko na tinatawag na Hope. Kung siya ay magtatagumpay na manalo, mababayaran ng buo ang utang. Nang siya ay tumutol, pinaalala ni Indo sa kanya ang kanyang kawalang silbi sa lipunan, na hindi siya kailanman makakapagbago o makakapagkapera, at ang kanyang alok ay ang tanging tunay na pagkakataon niya upang magsimula muli. Nang huli na ng gabi, sumakay si Kaiji sa barko, kung saan nakilala niya ang mga kapwa talunan, na wala nang natitirang maalagon. Sinalubong sila ni Tonogawa, na ipinaliwanag na upang simulan ng laro, bawat kalahok ay dapat bumili ng 3 bituin, na nagkakahalaga ng tig 1 milyong yen. Siyempre, wala silang ganitong halaga, kaya't nagalok ang kumpanya ng pautang sa 1% bawat minuto. Kung may mananalo, hindi lamang sasagutin ng kumpanya ang kanilang utang, kundi bibilhin din muli ang mga bituin. Binigyan ng mga manlalaro ng 12 card na naglalarawan ng bato gunting papela. Kapag may nanalo sa isang round, tumatanggap sila ng bituin mula sa kanilang kalaban. Ang layunin ay gamitin ang lahat ng 12 card at panatilihin ng hindi bababa sa 3 bituin. Dapat itong gawin sa loob ng 30 minuto. Sa simula, nagiging balisa ang mga tao dahil ayaw ng sinuman na mangutang o makilahok sa larong ito. Dagdag pa, walang nakakaintindi kung ano ang mangyayari sa mga talunan. Pero tinawag ni Tonogawa silang basura na walang karapatan, kaya't mananalo sila o walang halaga ang kanilang buhay. Isang signal ang tumunog para simulan ng laro, at ang mga tao ay sumabak dito. Ang unang talunan ay sapilitang hinayla sa isang madilim na silid ng seguridad. Nakilala ni Kaiji ang isang lalaki na nagngangalang Fanai, na nagalok sa kanya ng isang clever na plano. Kung pareho silang maglalaro ng parehong card, magre-resulta ito sa isang draw. Hindi sila mawawalan ng anumang bituin at mabilis na matatanggal ang kanilang mga card na magbibigay daan sa kanila upang matugunan ang mga kondisyon ng laro at manalo. Masayang pumayag si Kaiji. Sa simula, lahat ay ayon sa plano. Ngunit sa huling minuto, niloko ni Fanai si Kaiji at kinuha ang 2 bituin mula sa kanya, na iniiwan siyang may isang bituin at isang card na lamang. Si Fanai, na nagtatawa sa kanya, ay ipinaliwanag kung paano niya pinalitan ng mga card upang manalo at binitiwan ng card at nagpaalam. Nagmamadali si Kaiji sa isang laban, ngunit agad silang pinaghiwalay ng mga gwardya. Tumingin ang lalaki sa paligid at napagtanto na paubos na ang oras. At pagkatapos ay inihayag ni Fanai sa lahat na ang huling card ni Kaiji ay gunting, at ngayon ay alam na ng lahat kung paano siya tatapusin. Bilang ganti, inihayag ni Kaiji na ang huling card ng manloloko ay bato. Nagkaroon ng laban. Sa sandaling ito, napansin ni Kaiji ang dugo sa kanyang card at pagkatapos ay nakita ang isang lalaki na nagngangalang Ishido na naisalisin ang kanyang card upang hindi na siya makapaglaro. Samantala, nagmungkahi si Fanai na haluin ang mga card para walang makakaalam kung ano ang natira. Sang-ayon ng mga tao at ibinigay ang kanilang mga card para sa reshuffle. Ibinigay ni Fanai ang mga card sa mga manlalaro, at nakuha ni Kaiji ang kanyang sariling card na may mantsa ng dugo. Tumanggi siyang maglaro kay Fanai, ngunit nagalok ang tiwalang manloloko na maglaro para sa 3 bituin ng sabay-sabay. Dahil wala nang ganitong karaming bituin si Kaiji, nakipagtulungan siya kay Ishido. Naglaro si Fanai ng kanyang card na may buong tiwala na siya ay nanalo. Gayunpaman, lumabas na mula pa sa simula, nahulaan na ni Kaiji na susubukan siyang lokohin muli ng manloloko. Kaya't kumuha siya ng isa sa mga card ni Ishido at nagdagdag ng dugo dito, na tumulong sa kanya upang manalo. Sa isang pagsabog ng tuwa, ipinaliwanag ni Kaiji ang kanyang ginawa, hindi alam na si Tonogawa ay nanonood sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga kamera at nakikinig ng mabuti sa kanyang mga salita. Si Fanai ay ipinadala sa madilim na silid habang nagmamadali sina Kaiji at Ishido na tapusin ang laro, na nagtatapos sa isang draw. Paubos na ang oras, at sa sandaling nagdiriwang si Kaiji ng tagumpay,
natagpuan ni Ishido ang isang card sa kanyang bulsa na dapat ay nakalimutan niya. Dahil nag-team up sila, nangangahulugan ito na pareho silang natalo. Nalaman ng mga lalaki na sila ay naging alipin sa ilalim ng lupa, kung saan daang talunan ang nagtatrabaho upang bumuo ng isang kaharian para sa dakilang Hyodo. Ang mga kondisyon ng pagtatrabaho ay labis na kakilakilabot. Upang maiwasan ng sino mang makatakas, isang microchip ang ipinasok sa mga kamay ng mga alipin, at sila ay minarkahan. Walang pahinga, at napaka-basic ng pagkain. Ang mga tao ay natutulog sa maliliit at masisikip na selda. Sa ika-25 araw sa ilalim ng lupa, natanggap nila ang kanilang unang sahod, ngunit karamihan sa pera ay kinukuha upang bayaran ang kanilang mga utang. Ang salapi ay per ika, isang lokal na katumbas na may halaga lamang sa lugar na ito. Kinakalkula ni Kaiji na sa ganitong takbo, magagawa lamang niyang bayaran ang kanyang utang sa katapusan ng kanyang buhay. Ngunit kapag nagpakita ang mga tukso tulad ng isang kariton na puno ng alak at masasarap na pagkain, hindi makatiis si Kaiji at ginugol ang halos lahat ng kanyang pera sa mga merienda at ilang lata ng inumin. Karamihan sa mga manggagawa ay ginagawa rin ng parehong bagay, na siyang dahilan kung bakit pinapanatili sila ng kumpanya sa ilalim ng lupa, pinipilit silang mabuhay mula sahod hanggang sahod, na hindi iniisip ang susunod na araw. Isang araw, nagkaroon ng cave-in, at nasugatan si Ishido. Dinala ni Kaiji ang kanyang kaibigan sa infirmary, kung saan karamihan sa mga pasyente ay hindi nakakatanggap ng paggamot dahil wala silang pera. Sinabi ng isang nurse sa kanila na ang mga pinakadesperado ay umaalis upang makilahok sa isang torneo na tinatawag na Brave Men's Path. Ito ay isang napakadelikadong laro kung saan ang nanalo ay nakakamit ng kalayaan, ngunit ang natatalo ay nawawalan ng buhay. Napagtanto ni Kaiji na wala ng paraan palabas dito. Ibinuhos niya ang kanyang mga pagkabigo sa foreman, ngunit pagkatapos ay dinala sa silid ang isang volunteer na nagngangalang si Hera, handang sumali sa Tournament of the Brave. Pinapalakpakan siya ng kanyang mga kasama, at biglang inihayag ni Kaiji ang kanyang desisyon na sumali rin sa torneo. Ilang tao mula sa brigade, kasama si Ishido, ang nagpasya na sumama sa kanya. Dumating ang mga manlalaro sa bubong ng isang skyscraper, kung saan sinalubong sila ni Togawa, na ipinaliwanag na bawat manlalaro ay tumatanggap ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong yen, ngunit maaari lamang nilang cash ito sa isang gusali sa kabila ng kalye, na kailangan nilang maabot sa pamamagitan ng pagtawid sa isang tulay na gawa sa dalawang makitid na beam. Hindi pinapayagan ng mga manlalaro na gumapang dahil ang tulay ay may kuryente. Ang mga mayayamang manunood ay nanunood habang ang buong kaganapan ay ipinapakita bilang isang reality show kung saan maaari silang maglagay ng taya. Natatakot ang mga tao, ngunit pinasigla ni Kaiji ang mga kasama, pinapaalala sa kanila kung paano sila naglalakad sa mga throw zone noong bata pa sila. Pinayuhan niya silang lagyan ng marka ang kanilang mga sapatos upang makatulong na mapanatili silang nasa tamang daan, at pinasigla ang mga manlalaro. Pinapanood ni Togawa at Endo ang mga kaganapan mula sa mga upuan ng bisita. Dahan-dahang nagsimulang maglakbay ang grupo sa mga beam, ngunit hindi nagtagal ay tumama ang kidlat sa malapit at nagpakita ang isang bagyo sa abot tanaw. Nagsimula ng mag-alala ang mga manlalaro, na nagdulot sa isa sa kanila na madulas at mahulog sa kanyang kamatayan. Ang morale ng natitirang mga manlalaro ay bumagsak, at mas maraming tao ang nagsimulang mahulog, na pinalala pa ng pagsisimula ng ulan. Sa huli, tanging sina Ishido, Kaiji, at Sahara na lamang ang natira sa mga beam. Nagpasya si Ishido na ibigay ang kanyang tseke kay Kaiji, humihiling na i-cash ito at ipadala ang pera sa kanyang anak na babae. Sa kabila ng mga pakiusap ni Kaiji, pinakawalan ng lalaki ang kanyang sarili at tahimik na nahulog, pinalaya ang kanyang kaibigan mula sa panik. Dahan-dahang umabot ang natitirang dalawa sa gusali, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ngunit nang buksan ni Sahara ang isang bintana, ang pagkakaiba sa presyon ng hangin ay nagdulot ng isang malakas na hangin na nagpalis sa kanya mula sa ledge. Nahawakan ni Kaiji ang isang ledge at naging unang tao na nanalo sa torneyong ito. Si Hayato, na naiintriga sa palabas, ay bumati kay Kaiji at ipinagkaloob kay Togawa ang pagkamamamayan sa kanyang hinaharap na kaharian. Nang makabawi si Kaiji, hiniling niyang i-cash ang parehong tseke, ngunit lumabas na invalid ang tseke ni Ishido dahil namatay siya, at ang 10 milyong yen na napanalunan ni Kaiji ay gagamitin lamang upang bayaran ang kanyang utang. Kaya't ang natitira sa kanya ay halos 7,000 yen na lamang. Si Kaiji ay nagalit na hindi siya makakapagpadala ng pera sa anak ni Ishido. Inakusahan niya ang mga mayayaman na walang puso, na hindi karapat-dapat sa mga buhay na isinakripisyo para sa kanilang aliwan. Si Hayato, na naiintriga sa kanyang mga salita, ay binigyan si Kaiji ng isang huling pagkakataon at inaalok siya ng pagkakataong maglaro ng isa pang card game laban kay Togawa. Inescort si Kaiji sa gambling hall kung saan ipinaliwanag ang mga patakaran ng laro. Bawat manlalaro ay tumatanggap ng 10 card. Ang pangunahing card ay ang emperador. Ang kanyang mga katulong ay mga mamamayan na may mga alipin. Ang mga kalahok ay naglalagay ng kanilang mga card na nakaharap pababa. Pagkatapos ay inihahayag at inihahambing nila. Ang mamamayan laban sa mamamayan ay isang tie. Ang mamamayan ay nananalo laban sa alipin, ngunit ang alipin ay nananalo laban sa emperador. Ang mga card ay hindi maaaring laruin ng random. Dapat magmasid at mag-isip bago gumawa ng hakbang. Hindi lamang ang mga bisita ang nanunood sa laro, kundi pati na rin ang mga bilanggo sa ilalim ng lupa. Sa simula, naglaro si Kaiji gamit ang kanyang natitirang napanalunan, ngunit mabilis niya itong nawala dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan.
Tinutokso siya ni Tonogawa na sinasabi na ang pagnanasa ni Kaiji na manalo ay nagbigay daan sa kanyang mga iniisip na madaling mabasa mula sa kanyang mga ekspresyon. Si Hayato, na nadismaya na natapos ito ng mabilis, ay nagbigay kay Kaiji ng kaunting pera upang makapaglaro muli. Ngayon, mas seryoso na ang pagkuha ni Kaiji sa laro, napapansin ang kakaibang pag-uugali ni Tonogawa. Tuwing si Kaiji ay malapit ng gumawa ng hakbang, tinitingnan ni Tonogawa ang kanyang relo. Ngunit kahit sa pagkakataong ito, mabilis na natalo si Kaiji at nahatulan ng 130 taon ng pagkaalipin. Habang dinadala si Kaiji sa ilalim ng lupa na bilangguan, inuulit niya sa kanyang isipan ang lahat ng detalye ng laro, sinusubukang alamin kung paano siya niloko ni Tonogawa. Pagkatapos, pinigilan siya ni Endo upang tawagin siyang talunan muli at itinuturo ang kanyang walang hanggang marka ng pagkaalipin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kaiji na ang microchip sa kanyang kamay ang susi. Nagsusuot si Tonogawa ng relo na nagpapahintulot sa kanya na basahin ang mga vital signs ni Kaiji, na siyang dahilan kung paano niya alam kung kailan malapit nang maglaro si Kaiji ng mahalagang card. Ipinapaliwanag ni Kaiji ang kanyang plano kay Endo, sinasabi sa kanya kung paano niya matatalo si Tonogawa. Pinapersuade niya ito na pautangin siya ng 50 milyong yen, na may tiwala na siya ay isang mabuting tao. Sumuporta si Endo at inutang sa kanya ang pera. Hindi makapaniwala si Tonogawa, at napansin ni Hyoto na dahil nagpautang siya ng pera, ang kanyang buhay ay nakataya na rin. Gayunpaman, bago magsimula ang laro, pinagsasampal ni Kaiji ang kanyang ulo sa isang salamin na nagdudulot ng pagtaas ng kanyang vital signs bilang tugon sa sakit. Umupo siya upang maglaro, at sandaling ibinaba ang kanyang kamay na may mga card sa ilalim ng mesa. Nagiging balisa si Tonogawa na nakakaramdam ng kawalang katiyakan dahil hindi na siya makasandal sa kanyang relo. Samantala, sinimulang insultuhan ni Kaiji si Tonogawa at pinapabagsak ang mesa at mga card ng patak ng kanyang dugo. Nagsimula ang laro. Habang lumilipas ang oras, nagiging napaka-tense ng laro. Maingat na kinukwenta ni Tonogawa ang bawat hakbang na nagiging mas galit kay Kaiji. Nang dalawa na lamang ang natitirang card sa mesa, napansin ni Tonogawa ang isang mantsa ng dugo sa isa sa mga card at naalala ang insidente sa barko. Napagtanto niyang sinusubukan siyang lokohin ni Kaiji at isinangkot ang lahat ng kanyang analytical na kakayahan. Ito na ang penultimate move. Malapit nang maglaro si Tonogawa ng isang card ngunit bigla siyang huminto. Naaalala na ibinaba ni Kaiji ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, marahil ay nagpapalit ng mga card tulad ng ginawa niya sa barko. Iniisip din ni Endo na nagkamali si Kaiji. Naglaro si Tonogawa ng kanyang card at nagtatawa. Iniisip na siya ay nanalo. Ngunit ibinunyag ni Kaiji ang kanyang card at nanalo siya. Ang mga alipin sa ilalim ng lupa ay pumapalakpak, habang si Tonogawa ay nagagalit ng husto habang ipinaliwanag ni Kaiji na hindi siya nagpapalit ng mga card. Alam niyang hindi maaring baliwalain ang kanyang kalaban ng dugo, kaya't niloko ni Tonogawa ang kanyang sarili. Dahil sa malaking pagkatalo ng kanyang katulong, binawi ni Ryoto ang pagkamamamayan ni Tonogawa sa hinaharap na kaharian at ipinadala siya upang magtrabaho sa ilalim ng lupa para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nanalo si Kaiji ng 50 milyong yen. Kinabukasan, habang naglalunch sa isang cafe, ibinabalik ni Kaiji ang pera kay Endo ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, wala na ang lahat ng mga bag ng pera at sa kanyang bulsa ay natagpuan niya ang isang liham mula sa babae kung saan ipinaliwanag nito na nakalimutan niyang isama ang interes na nag-accumulate bawat minuto. Pinaalala din niya sa kanya ang pinsala sa kanyang sasakyan na kanyang naging sanhi bago siya sumakay sa cruise, kaya't kinuha niya lamang ang sa kanya. At ngayon ay umaalis na siya, umaasang magkikita sila muli balang araw. Naiwan si Kaiji na may 450,000 yen na lamang, na sa wakas ay dadalhin niya sa anak ni Ishido. Ang pelikulang ito, na batay sa isang kilalang anime, ay sa katunayan isang walang awan na thriller. Bagamat ito ay medyo nakakatawa sa kanyang pagsasagawa, ipinapakita nito ang manipis na hangganan sa pagitan ng kalayaan at pag-asa sa mga pangyayari, pagtataksil at pagkakaibigan, panlilinlang at katapatan sa sariling mga ideal.